Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, sumabog na harapang pangloloko na ito. Nako, firing squad sa mga kurap, pa-drug test na yan. Nako po, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, simulan po natin dito, no, sa post ni Ma'am Sas Rugando Sasot. Nako po, ito po sabi niya. Mandatory drug testing sa public officials, ayaw nila. Firing squad sa corrupt officials, ayaw rin. Nako po. Saan patutungo ang ating bansa mga kababayan? Napakaganda po ng mga proposed na bill na ito, di ba? Diba may nag-propose ng bill na firing squad para po sa mga corrupt na opisyal, no? At mayroon din si Kung Paulo naman po propose ng mandatory drug testing sa mga public official, pero ayaw po ng ating mga lawmakers, no? Ng ating mga mambabat. So ano na lang ang iisipin ng mga ordinaryong Pilipino dito po sa drug testing? Baka kayo po ay ano ba tawag dyan? Kayo po ay protector or kayo ay isang addictus, di ba? O kasi ayaw nyo eh. Baka kayo ay gumagamit din, di ba? Kasi ayaw nyo. Dito naman po sa firing squad. Dito naman po sa firing squad sa mga corrupt officials, ayaw nyo rin. Baka kayo po ay corrupt, no? At ayaw nyo kayo ang maging example. Nako po. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Anong masasabi nyo mga kababayan sa ating mga mambabatas na ayaw po sa mandatory drug testing at ayaw rin sa firing squad sa mga corrupt officials? Nako, wag na nating iboto ang mga yan. Napakaganda po nito. Unang-una, mawawala po yung mga adiktos sa ating gobyerno. Pangalawa, wala na rin mawawala rin yung mga kurap. Kung hindi man mawawala, mababawasan. Kung hindi man mababawasan, matatakot po silang gumawa ng mga kalokohan dahil ipapiring squad eh. Nasaan na nakikita niyong masama dyan? Wala namang masama dyan, di ba? Lahat po ang magbe-benefit po dito ay ang taong bayan. Yung mga ordinaryong Pilipino sapagkat magiging matuwid, no, ang kanilang pamamahala sa kanilang kinauupuang posisyon. Nako, talaga. Well, anyway, eto pa. Singit ko lang mga kababayan kasi si Police Colonel Grijaldo ay muling pinakontempt ng House Quadcom. Nako talaga. Eto, dito sila magaling mga kababayan, no? Pero sa pagpapasa ng mga may kabuluhang batas, wala. Ayaw nila. Pero dito mga karibin natin sa pagpapakulong ng mga opisyal, no, na gumagawa ng matuwid sa ating kanilang panunungkulan. Nako, yun patuloy ang pinakukulong, no? Hindi lang po si Colonel Grijaldo mga kabayan, maging si General Wilkins, di ba? Villanueva. Kinulong din nila. Napakabuti pong mga tao, mga kababayan. Malaki po ang nakontribute sa peace and order ng ating bansa. Pinakulong lang ng mga hinayutak na ito. Ayan mga karibin natin, ano man po ang inyong komento dyan, i-comment nyo na lang po. At eto, panoorin po natin itong komento naman. Naging komento ni Sir Ted Filon dito po sa Blank Bycam Report. Okay, eto, panoorin po natin. At bigyan po natin ng reaction po. Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot.
So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, Tama. kasi yung ginawa ng Kongreso, bakit mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? So yun mga kababayan, so natatakot si President Bongbong Marcos Jr. na ibusisin ulit, no? Eto lang. Dahil sayang yung oras. Okay, sabihin na natin sayang po ang oras. Pero tingnan nyo to Pagdating po sa mga Duterte, hindi po sayang yung oras nila sa pag-iimbestiga. Pero dito po sa 2025 national budget, mukhang parang lumalabas sayang ang oras. 'Di ba? Kailangan na nating madaliin 'to. Ganun ba? Or gahol na talaga kayo sa oras? Dahil kailangan ng ipasayan. Well, anyway, what I'm trying to point out, mga kababayan, no? Pagdating po kasi dito sa mga investigasyon, kaliwat ka ng investigasyon na pagdating kay Vice President Sara Duterte, pagdating po kay former President Duterte, may oras po sila. No? May oras po sila. Pero pagdating dito, para busisiin ng maigi, ng mahusay, ang 2020 national budget, wala silang oras. Grabe naman. Dapat talaga i-firing squad ang mga ito. No? Ipasa na yung batas na yan na firing squad sa mga korap. Ito, para masampulan na lahat. Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ang reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat naging presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ni Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. So yun nga mga kabayan, no? Naghuhugas kamay na po dito. Gusto na po, kasi kung mag-i-explain pa po yung dalawang kapulungan, yung upper house and lower house, mga kabayan, or yung BICAM, no? Baka maraming tanong ang maipukol pa eh. Maraming bususin pa na masyado, di ba? At saka baka madulas. Madulas pa sa pagsasalita. Delikado. Kaya si President Bongbong Marcos na lang po sumagot. Yun nga lang, yung sagot niya po ay hindi acceptable to all Filipinos, mga kababayan. No? At saka, duda na talaga. In the very first place, mga kababayan, duda na po talaga ang taong bayan. No? Diyan sa kay PBBM. Diba? Pero yun nga pong isa sa mga problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that you It is signed it. abhorrent. And you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Diba? It is abhorrent. Diba sinasabi niya na itong budget na ito, obviously are a suboptimal play of words, right? Opo.
Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprobahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? Kaya nga mga kababayan, itong ginagawa nila ay parang puro drama lang, no? Ang goal talaga nila, yan na talaga. Yang budget na yan na po talaga yun. Ang problema lang, dahil nasilip ng taong bayan, no? Bakit? Kung hindi ba nasilip, kung wala bang nagreklamo? Kung wala bang nagreklamong mga tao about dyan sa budget na yan, bubususiin pa ba yan? Aaproban na po yan. Aaproban na po yan mga kababayan. Nakita, may nagreklamo. Ops, teka lang. May mali dito. Kaya yan ang nangyari. Huwag nyo na pong lukuhin ang taong bayan. Tulad nga po ng sabi ni Sir Ted Filon, bakit mo pinirmahan? Di ba? Napaka-clear na yan. Clear na po yan. Nako. Sasabihin naman niya, hindi yan ang kasi ang ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan? Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan, mukha po talagang, di ba? Para pag ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman, ganun po ang datingan. Si Ate Amy ay nanggagalaiti. Si daw ho mula kay Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat na mapag-uusapan dyan sa BICAM TWG na yan ay ipaalam sa mga senador, etc. bla bla bla. At the end of the day, hindi sila pinakinggan. Importanteng isyong ito, yung whole budget sa DSWD. Malaki-laki po. Atin lang uulitin sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag po kayong magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaring diversion. Kung sila ng mga senador mismo hindi pinakikinggan, tayo pa kayang taong bayan. Grabe po yung mga banat ni Sir Ted Filon, no, mga kababayan. Tama naman no. Huwag po tayong magpa-apekto sa mga ginagawa nilang issue. Ngayon, bumalik na naman po yung yung hearing ng Tuwadcom. So, maybe it is the diversion nila para makalusot at hindi na makita ng taong bayan itong mga blank-blank na ito. Diba? Naisip niyo ba yun, mga kababayan? Or nagkataon lang dahil talagang kailangan na nilang bumalik yung Quadcom para mag-imbestiga na naman. Mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.